Isang ekspedisyon ang naging sobrang sakuna, nawasak nito ang ekonomiya ng isang buong bansa at napilitang magsanib ang dalawang bansa. Ito ang mga pinakamapangahas na ekspedisyong nag-iwan ng bakas ng ambisyon, pagtataksil at nakamamatay na pagkakamali. Simulan natin sa bilang 10 ang Terra Nova Expedition. Pagsapit ng unang bahagi ng ika-20 siglo, nakuha na ang halos buong mundo, ngunit ang Timog Polo ay isa pa sa huling dakilang gantimpala. Ang Terra Nova Expedition sa pamumuno ni Robert Scott, ang lalaking nakarating sa pinakatimog ng mundo, umalis kasama ang 4 na kasamahan para sa inaakala niyang pinakamalaking pakikipagsapalaran. Para mauna sa South Pole, umalis ang barko mula Littleton, New Zealand, dalang mga paragos na demotor, kabayo, aso at gamit pangkuha ng larawan para itala ang tagumpay. Noong ika-4 ng Enero, 1,911 nagkampo sila mga 15 milya hilaga ng hot point sa Antarctica. Dumating agad ang unang babala, isang paragos ang nawala sa dagat yelo sa 4 na araw. Tinanggap ito ng mga lalaki at nanatili roon halos buong taon. Isang desisyon na dapat nagbigay babala. Nagyelo ang mga damit, kumunti ang supply. Noong Oktubre 24, naglakbay sila papuntang South Pole kahit walang malinaw na plano at kagamitang panlaban sa lamig. Pagsapit ng unang bahagi ng Nobyembre, parehong iniwan ang mga paragos. Pagsapit ng Disyembre, siyang patay na ang mga kabayo, pinatay na lang bilang awa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nakarating si Scott sa South Pole. Noong Enero 17, 1,912, ngunit natuklasan niyang may nauna na sa kanya. Ngunit lalo pang lalala ang mga pangyayari. Kung gusto mo pang paglalakbay sa dulo ng mapa, mag-subscribe ka na. Patuloy akong nagsusumikap mabuhay sa pinakamapanganib na frontier, ang YouTube algorithm. Ang paglalakbay pabalik ay naging isang bangungot. Isa-isa silang tinamaan ng matinding pagod, eskorbuto at frostbite at may isa pang nahulog sa isang bitak at namatay. Makalipas ang 13 araw. Isa pa na naparalisa dahil sa frostbite ay naglakad papasok sa isang malakas na snowstorm upang hindi na maging pabigat sa iba. Noong Marso 21, sina Scott at ang huling dalawang kasama ay naipit sa isa pang bagyo, nag-iwan ng pamamaalam na liham habang ang mundo ay naghintay sa wala. Nakita lang ang mga bangkay nila noong Nobyembre. Samantala, si Roald Amundsen na nauna sa South Pole at ligtas na nakabalik ay naglakbay ng magaan suot ang balahibo at umasa sa mga aso. Tinuring niya ang ekspedisyon bilang misyon, hindi pakikipagsapalaran. Ngunit alam ng Terra Nova team na sarili lang nila ang asahan. Kapag pumalya ang kakampi, maaring ikamatay ito. Bilang 9, ang Coppermine Expedition. Ang Northwest Passage ay naging pangarap ng mga manlalakbay sa loob ng 4 na raang taon. Bago si Amundsen, wala pang nakakatawid kaya kumalat ang mga sabi-sabi. Bukod sa mas mabilis na daan sa Asia, posibleng may mga nawawalang sibilisasyon, Atlantis, Eldorado at lagusan sa isang hungkag na mundo na nakatago sa Arctic Seas. Taong 1819 noon at walang nakakaalam. Dito na pumasok si John Franklin. Nagpadala ang pamahalang Britanya ng 22 kalalakihan para imapa ang Arctic ng Canada at maganap ng rutang dagat na walang yelo. Ambisyoso ito at may pondo, pero hindi handa dahil kulang ang budget sa lahat ng pangangailangan. Inaasahang tutulong ang mga lokal na katutubo at 2 kumpanya ng kalakalang balahibo, ngunit dahil sa kompetisyon at hindi pagkakaunawaan, kaunti lang ang natanggap na tulong. Noong Agosto, nagsimula silang maglakbay ng 1,700 milya patungong Great Slave Lake. Napakahirap ng taglamig ng taong 1,800 at 20 hanggang 21 kasama ang mga katutubong Yellowknife. Pagsapit ng Hunyo, nagpatuloy ang grupo sa Coppermine River at narating ang dagat sa unang pagkakataon pagkalipas ng 2 taon. Iniwan sila ng mga gabay na Yellowknife sa gitna ng kanilang tagumpay. Maikli lang ang tag-init sa Canada. Naglayag ang ekspedisyon gamit ang mga bangka at nalibot lang ang 500 milyang baybayin bago naging masyadong maalon ng dagat para makabalik. Kailangan nilang tumawid sa tigang na lupa papuntang lawa. Paubos na ang supply nila at tumagos hanggang buto ang lamig. Nagugutom ang mga lalaki at nabubuhay sa kahit anong makita, kadalasan bulok na bangkay o sabaw ng buto. Nakabalik si Franklin at ang kanyang grupo sa silungan noong Oktubre 12, ngunit iniwan na ito ng mga Yellowknife at wala ng pagkain. Hindi naging malinaw ang utos. Mas maganda pa ang kalagayan ng mga nahuli. May miyembro pang nagdala ng karne ng lobo. Milagrosong natagpuan yon, kahit di talaga karne ng lobo. Pero sapat ang lakas na naibigay nito sa 2 tao para makabalik kahit halos hindi na. Nabuhay ang grupo sa Lichen, Fungi at Bota hanggang dumating ang mga Yellowknife na may supply noong Nobyembre 7. 8 lang sa 19 ang nakaligtas at walang balita tungkol sa Northwest Passage.
Hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni Franklin, may kasunod pa mamaya. Pinapapita ng kwentong ito na kulang ang karanasan kapag kalikasan ang katunggali. Numero 8, Percy Fawcett at ang nawawalang lungsod ng Z. Sinundan niya ang mga lihim na mapa ng kayamanan sa Sri Lanka, nakaligtas sa disyerto ng Morocco at nagbukas ng daan sa di pa natutuklasang gubat ng Amazon, hinarap ang mga ahas, piranha at mga manghuhuli ng alipin. Ayon sa mga eksperto, 2 taon ang kailangan para maresolba ang alitan sa hangganan ng Bolivia at Brazil, pero nagawa ito ni Fawcett sa ilang buwan lang. Halos mapatay siya ng Amazon noong 1908 pero parang balewala lang ito sa kanya. Maliwanag na hindi pa dalos-dalos na baguhan si Percy Fawcett. Isa siya sa pinaka-veteranong eksplorador ng kanyang panahon at miyembro ng Royal Geographical Society. May kinahuhumalingan siya, naniniwala siya sa isang nawawalang lungsod, hindi Eldorado. Hindi, totoo ito. Itinayo ng mga sibilisasyong minamaliit bilang primitibo, nakatago sa kailaliman ng Amazon. Pagsapit ng 1914, kumbinsido na siya. Nasa kahabaan ito ng Ilog Singu. Sa Mato Grosso, Brazil, sumiklap ang digmaan. Si Fawcett ay naglingkod ng may karangalan sa Western Front kahit 50 na siya. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang kinahumalingan. Nabigo ang unang pagtatangka, ngunit ang pangalawa ay hindi. Noong 1924, umalis si Fawcett kasama ang anak niyang si Jack, kaibigan ni Jack na si Raleigh at 2 lokal na gabay. Walang labis, tanging mahalaga lang. Magandang takbo nila. Kailangan mo, huwag matakot mabigo, isinulat niya sa asawa. Nagpatuloy siyang sumulat hanggang Mayo 29. 3 araw matapos noon, huling nakita si Percy Fawcett na buhay sa Dead Horse Camp. Mula noon, nawala siya. Walang bangkay, sulat o bakas. May naniniwala na pinatay sila ng tulisan at may nagsasabing nanirahan sila sa Amazon. Pinakamalamang na napunta sila sa mga tribong marahas. Hindi dito natapos ang misteryo. Kahit may maraming search party at 12-12 ng tao, isang lalaki pa rin ang namatay. Sa paghahanap kay Percy Fawcett, nagpatuloy ang pangarap sa lungsod Z na patuloy na kumikitil lang buhay kahit wala na si Fawcett. Kapag iniisip mo ang mga paglalakbay na nauwi sa sakuna at matinding impyerno, sumasagi rin sa isip ang susunod na ekspedisyon. Numero 7, ang Donner Party. Bumagsak ang nyebe at kinain nila ang mga namatay nilang pamilya sa nagyaylong mga kubo. Isang ina ang nagiwan ng laman mula sa lalaking kasama niya sa kariton ng 6 na buwan. Mumangat-ngat ng buto ang mga bata, inalis ng gutom ang pagkatao nila na nag-iwan ng isang di maatim na pagpipilian, kumain o mamatay. Pero ang sakunang ito ay nagsimula na ilang buwan bago yon. Noong 1846, umalis ang Donner Party mula Missouri patungong California. 87 katao, 80 kariton. Puno ng pag-asa, pinangakuan silang may shortcut sa timog ng Great Salt Lake. Ngunit tumanggi ang mga bihasang manlalakbay na sumugal dito. Isa sa kanila, ang mamamahayag na si Edwin Bryant ay nagsasat ng bahagi ng ruta at alam niyang isang sakuna ang naghihintay na mangyari, pero hindi umabot ang kanyang mga babala sa mga dapat makarinig nito. Dumating ang Donner Party ng huli na sa panahon. Papalapit na ang taglamig. Ang shortcut ay tila kaligtasan. Hindi pala. Ang pagtawid sa disyerto na may mabibigat na kariton ay nagpalala ng shortcut at nagdulot ng pagkaantala. Ilang linggo ang nasayang. Pagsapit na Oktubre, narating nilang Truckee Lake sa California sa huling pagsisikap. Akala nila makakatawid sila sa bundok, pero inabutan ng nyebe, nagsara ang daanan, tumigil ang galaw magdamag at naubos ang supply. Pagsapit ng kalagitnaan ng Disyembre, nawala ang mga hayop na pangkarga at unang miyembro ng grupo. Nagpadala sila ng grupo para humingi ng tulong. Nahanap nila ito, pero napilitan munang kainin ang mga namatay. Dumating ang tagapagligtas noong Pebrero 19. Sinalubong sila ng mga aninong mula sa nyebe. Sa pangunahing kampo, nagsimula na ang kanibalismo. 12 na ang patay at marami pa ang susunod. Sobrang delikado ng kalagayan para ilikas lahat ng sabay-sabay, kaya kailangang umalis ang mga nakaligtas ng paunti-unti. Pati ang pagdadala ng pagkain ay nalalagay sa panganibang buhay. Pagsapit ng Tagsibol, 48 na lang sa orihinal na 89 ang natira. Inangkin ng lamig ang Donner Party, ngunit matinding pagsubok ang naghihintay sa matatapang natatawid dito, bilang 6, Ekspedisyong Berkey at Willis. Malawak at walang awa ang Outback, isang lupain na di pa nasusupil. Nag-alok ang pamahalaan ng Australia ng 2,000 pounds na gantimpala sa sinumang tatawid dito, pero hindi ito pangkaraniwang hamon, ito ay isang sugal laban sa kamatayan mismo. Noong taong 1860, isang lalaking nagngangalang Robert O'Hara Berkey ang humarap. Bagamat walang karanasan sa pag-e-explore, puno siya ng kumpiyansa. Kumpleto ang gamit ng grupo nila. Umalis sila sa Melbourne habang pinapalakpakan ng 15,000 katao. Isang kariton ang nasira agad at 2 pa ang pumalya bago sila nakaalis ng lungsod.
Mabagal silang umusat habang may karibal na ekspedisyon mula South Australia na nagmamadali rin sa parehong layunin. Gumawa si Berkey ng isang mapanganib na desisyon, magtayo ng depot sa Cooper Creek, hatiin ang grupo at magpatuloy agad. Iniwan nila ang mga baril, bala at katas ng dayap pero dinala ang gong. Naglakbay sila papasok sa outback sa kasagsagan ng tag-init sa Australia. Karaniwan sa mga ekspedisyon, ang kaligtasan ay nagmumula sa mga lokal na katutubong tao na nagbibigay ng pagkain at tubig. Si Berkey at ang kanyang grupo ay umabot sa loob ng 3 milya ng Golpo ng Carpentaria. Hindi sila natalo ng init kundi ng mga ulang monsoon noong Abril. Unang bumigay ang mga hayop, napagod o kinatay para kainin. Noong ika-10 ng Abril, pinatay nila ang huling kabayo. Sumunod ang isang delikadong laro ng muntikan. Ang pangunahing at dipo na grupo ay halos magkalapit ng ilang milya, ngunit hindi nagkita o nagka-resupply. Sakit at matinding pagod ang tapos sa kanila pagdating ng Hunyo, si John King na lang ang natira. Nabuhay siya dahil iniligtas ng mga taong Yondrawanda, ngunit hindi siya tuluyang nakarecover at namatay pagkalipas ng 11 taon, edad 33. Kung ang init sa Australia ay nagpapabagsak ng tao, ang Arctic ay tuluyang wawasak sa kanila, bilang 5. Matapos ang nawalang ekspedisyon noong 1822, hindi pa tapos ang Britain sa paghahanap ng Northwest Passage. Pagsapit ng 1845, bumalik si John Franklin, mas matanda at kumpiyansa, na yon ipinadala sa dagat. Hindi nagtipid sa gastos ang London. Binigyan siya ng 2 barko, ang HMS Erebus at HMS Terror, may bakal na balute at nilagyan ng lahat ng supply na kakailanganin ng sinuman. May mga kalan para tunawin ang yelo at gawing inuming tubig, makabagong radiator para panatiling mainit ang mga tripulante, steam engine para sa karagdagang power at 8,000 lata ng pagkain, sapat ayon kay Franklin para tumagal ng 5 taon. Pinirmahan niya ang kontrata sa pagkain 1 buwan bago umalis. Umalis ang ekspedisyon mula Greenhive sa Kent noong Mayo 1845 na may 134 na tao sakay. May supply ship na sumama sa kanila at nag-uwi ng 5 may sakit noong Hulyo, sila ang pinalad. Hulyo 29 huling nakita ang Erebus o Terror. Ang sumunod na mga pangyayari ay binuo mula sa pira-pirasong impormasyon. Malapit sa King William Island, malamang doon ay ipit ang mga barko sa yelo at hindi na nakatakas. Makalipas ang ilang taon, lumitaw ang mga kalansay mula sa yelo. Noong simula ng dekada, 80 na bunyag ang katotohanan sa forensic na pagsusuri. Kahit maraming supply, nagugutom pa rin ang tripulante dahil sa scurvy. Nadiskubre ng mga arkeologo na bulok ang pagkain sa mga latang hindi maayos ang selyo. Hindi ito na inspeksyon ni Franklin. Nagawa pa niyang mag-empake ng mga mamahaling pinggan at aklatan na may mahigit 1,000 libro. Pagsapit ng Abril, 1,800 at 48 iniwan ng mga barko. Patay na noon si Franklin malamang mula Hunyo ng nakaraang taon. Ang mga nakaligtas ay nagmartsa patimog sa yelo habang lalong nanghihina araw-araw. Hindi na kailangan manghula sa sumunod. Noong 1972, natuklasan ulit ang mga butong may hiwa, malinaw na ebidensya ng kanibalismo. 2 pang malalaking bahagi ng palaisipan ang nalutas noong 2014, natagpuan ng HMS Erebus noong 2014 malapit sa Queen Maud Gulf. Lumabas ang Terror 2 taon matapos sa timog King William Island. Ipinakita ng mga siraang barko na ang mga tripulante ay natrap, nagmamasid sa isa't isa habang namamatay ng walang pag-asa. Sa pagtatapos ng 1,800 at 48 wala nang natirang tao. Hindi si Franklin ang unang natuto na may mga shortcut na hindi sulit ang panganib. Pinapatunayan ng kwentong ito na ang kaligtasan ay hindi lang tapang o teknolohiya, kundi pag-alam kung kailan hindi dapat labanan ng kalikasan. Numero 4, Kabiguan ni Magellan. Isa lang sa mga ekspedisyon, sa listahang ito ang nagtagumpay at kahit dun may malaking kapalit. Layunin ni Fernando Magallanes na hanapin ang mas maikling kanlurang ruta papuntang Spice Islands kaysa sa ruta sa Cape of Good Hope. Mayroon siyang 5 barko at 200 at 65 tauhan pero agad na lumitaw ang mga problema. 18 lang ang mga kaligtas. Luma ang barko, mababa ang sahod at iniiwasan ng veteranong mandaragat. Nag-recruit si Magellan mula Europa, Levant at Africa. Maraming tripulante ang hindi nagkakaintindihan dahil sa iba't ibang wika at napunta ang pamumuno sa mga hindi kwalipikadong mahadlikang Kastila na umaasang yumaman. Naglayag sila mula Sevilla noong Setyembre 20, 1,500 at 19 at narating ang Brazil pagkalipas ng 2 buwan kung saan nagsimula ang problema sa paghahanap ng daan papuntang Pasipiko.
Nagpalipas ng taglamig si Magellan sa Timog Patagonia mula Marso hanggang Agosto 1520. Hindi nila namalayan na taginit na, pero dahil sa gutom at pagkaantala, bumaba ang moral ng grupo, nag-akla sila, may barkong tumakas at isa pa ang nabangga sa bahura. Dala ang supply at sakay ng 3 natitirang barko, tinawid ni Magellan ang kipot na ipinangalan sa kanya at narating ang Pasipiko matapos ang kalmadong dagat. Naubos ang supply kaya napilitan ng mga tao kumain ng inuod na biskwit, daga, balat ng hayop at kusot. Dilaw at marumi ang tubig at nilipol ng eskorbuto ang tripulante. Hindi sila nag-angkla hanggang Marso 6, 1521 sa kasulukuyang Guam. Pagkatapos kumuha ng supply, nakarating sila sa Pilipinas. Hindi nakaligtas si Magellan at 40 pang lalaki ang namatay kasama niya. Isa pang barko ng tripulante ang nawala, 2 na lang natira, isa bumalik, isa nagpatuloy. Sa ilalim ng pamumuno ng Basque na nabigador na si Juan Sebastian de Elcano, nakarating siya sa Molucas, ngunit mahaba pa ang pag-uwi. Paikot sa Cape of Good Hope, hinahabol ng mga barkong Portuges at nagugutom sa buong biyahe. 3 taon matapos umalis, 18 Europeo at 4 na Malay lang ang nakabalik sa Espanya at hirap na maglakad. Pinatunayan ng paglalakbay na Cape Route ang pinakamainam na opsyon. Sa kabila ng kanilang hirap, may hinabol na totoo ang mga tauhan ni Magellan. Daang-daang iba pa ang lagdusa dahil naniwala sa pantasya. Numero 3. Ekspedisyon ni Narvaez. Nagpunta si Juan Ponce de Leon sa Florida dahil sa mga sabi-sabi tungkol sa Fountain of Youth. Ngunit ang tanging mahiwagang nangyari ay kung gaano kabilis itong naging delikado. Ang totoong pakay ay ginto, kaya naman natural lang na may iba pang gustong sumunod sa yapak ng orihinal na Florida Man. 5 barko at 6 na raang lalaki ang maglayag noong 1,527 sa pamumuno ni Pamfilo de Narvaez, isang veterano ng pananakop sa Cuba at Mexico. Ang misyon ay angkinin ang Florida, ngunit isang bagyo malapit sa Cuba ang pumatay sa 60 lalaki at 20 kabayo bago sila makarating. Dumating sila malapit sa Tampa Bay noong 12 ng Abril, 1528 at naglakbay pahilaga sa kagubatan. Iminungkahi ng pangalawang pinuno kay Narvaez na manatili sa barko, ngunit iniutos ni Narvaez na maglayag ang mga ito ng mauna. 300 lalaki ang pumasok sa kalupaan at walang masilungan sa malakas na ulan ng palaso ng katutubo. Walang ginto o kayamanan, tanging aral lang na huwag magabol sa sabi-sabi. Lumipas ang tag-init sa paghahanap nila ng mga barko, kinain ng mga kabayo at naubos ang supply. Iniutos ni Narvaez ang paggawa ng 5 bangka, tig 50 katao bawat isa para maglayag papuntang Mexico sa panahon ng bagyo. Nagkatagas ang mga bangka, pinaghiwalay ng bagyo at nawala si Narvaez. Nasa kamay na ngayon ng pangalawang pinuno, si Cabeza de Vaca, ang lahat, isang lalaking walang karanasan sa paggalugad. Siya at ang natitirang mga nakaligtas ay tinangay ng hangin sa kabilang panig ng Golpo at sumadsad sa isla ng Galveston noong Nobyembre. Dito nagsimula ang tunay na odyssey. Naglakbay sila sa lupa papuntang Golpo ng California, nagtitiis sa higit pang pag-atake ng katutubo at gutom. Ang unti-unting nababawasan nilang grupo ay kinuha bilang mga alipin at sa kung anong paraan ay napakinabangan nila ito sa pamamagitan ng pagbuo ng reputasyon bilang mga manggagamot. Pagkatapos ng 8 mabagsik na taon, noong Hulyo ng 1536 na nakaligtas, kabilang si Cabeza de Vaca ang nakarating sa Mexico City. Numero 2. Ang Darien Scheme. Nagsimula sa pangarap ng bangkero at nauwi sa bangungot ng bansa. Tinulungan ni William Peterson na buuin ang Bank of England, ngunit nagsawa siyang payamanin ang Inglaterra. Mas matapang ang ideya niya, kolonya ng Scotland sa istmo ng Panama. Sa pagtatag nito, makokontrol nila ang kalakalan, mamomonopolyo ang merkado at makakadiskubre ng ginto. Iyon ang plano ng kumpanyang mapopondo na inilunsad noong 1673 bilang isang internasyonal na pagsisikap. Ayaw ng English East India Company ng kakompetensya, kaya mag-isang naglakbay ang mga Scots kahit kulang sila sa karanasan. Agad na sumugal ang mga mamumuhunan, kalahati ng kapital ng Scotland ang ipinuhunan, katumbas ng 5 bahagi ng yaman ng bansa. Matapos ang ilang taong pagpaplano, 5 barko at 1,200 sabik na maninirahan ang dumating noong Oktubre 30, 1678 at agad nagsimula ang bangungot. Unang problema, ang lupa na tinawag nilang Caledonia ay perpekto para sa mga lamok, hindi para sa pagsasaka. Pangalawa, hindi handa ang mga naninirahan, kaunti ang pagkain nila at wala silang alam sa mais o yam. Pangatlo, inaangkinan ng Espanya ang lupa. Walang tigil na pag-atake ng Kastila at mga mararahas na katutubo ang naging dahilan, kaya imposibleng makipagkalakalan, dagdag pa ang issue sa lupain.
Walang awa ang lupa at hindi kinaya ng teknolohiya noong ika-17 siglo ang mga rutang kalakalan. Simula pa lang, tiyak ang pagkabigo ng plano. Araw-araw, 10 ang namamatay. Pagkatapos ng 8 buwan, 300 na lang ang natira at lalong lumala pa ang sitwasyon. Dahil mabagal kumalat ang balita, nagpadala pa ng 2 ekspedisyong panaklolo. Isa lang na barko ang nakabalik, libo-libo ang namatay. Bumagsak ang ekonomiya ng Eskosya. Dahil wala nang ibang opsyon, nagkaisa ang Eskosya at Inglaterra makalipas ang 7 taon at naging Gran Britanya. Samantala, hinabol ng mga Kastila ang ginto at ang pagkahumaling na ito ang nagdala sa kanila sa pinakahibang at pinakanakamamatay na ekspedisyon sa mundo. Sa wakas, ang ikauna, ang paghahanap ni Pizarro sa El Dorado. Pagsapit ng 1,500 at 41, malinaw na napakayaman ng bagong mundo. Tiyak, dapat may isang lupain na umaapaw sa ginto na nakatago sa kailaliman ng Timog Amerika. Kaya si Gonzalo Pizarro, nakababatang kapatid ni Francisco ang Konkistador, ay umalis mula sa Quito noong Pebrero kasama ang 340 sundalong Kastila at 4,000 katutubong kakampi. Ang ruta nila ay 2,000 milyang landas sa mga ilog Coca at Napo, ngunit hindi inasahan ni Pizarro na magiging ganito kahaba o delikado ang ekspedisyon. Malupit ang gubat, matindi ang elemento, namista ang mga lamok, kumalat ang sakit, paubos ang supply, at bumagsak ang palaso mula sa galit na katutubo. Matapos ang 11 buwan, higit 3,000 lalaki ang namatay. Kinain ng mga nakaligtas ang kabayo nila para mabuhay. Hanggang ngayon, wala pa ring El Dorado. May mali sa nangyayari. Dahil sa matinding pangangailangan, ipinadala ni Pizarro ang kanyang pangalawang pinuno na si Francisco de Orellana at 50 lalaki sa ibang ilog para maghanap ng pagkain. Araw iyon pagkatapos ng Pasko, 1,500 at 41 lumipas ang 1 buwan, hindi bumalik si Orellana. Si Pizarro, gutom at walang sapatos, ay ika-ikang bumalik sa Quito kasama ang natitirang kasamahan at nangangakong maghigante. Naniniwala siya na natagpuan ni Orellana ang El Dorado at itinago ito, at nagtagumpay nga si Orellana. Pero hindi sa paraang iniisip ni Pizarro. Tinangay sila ng malakas na agos, kaya sila ang unang mga Europeo na nakapaglayag sa buong ilog Amazon. Inatake sila ng mga katutubong babae na kasing bagsik ng mga Amazon sa mito sa paglalakbay, kaya doon nakuha ng ilog ang pangalan nitong Amazon. Patuloy na misteryo ang lokasyon ng El Dorado. Maraming ekspedisyon ang nagtangkang hanapin ito, hinabol ang isang pangarap na di totoo. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat ulit. Magkita tayo ulit dito sa Map Pack.